isa sa mga na-appreciate ko talaga din sa sa Encantada, yung Tagalog, yung Filipino. Yes. Yung Filipino kasi napakasarap ng bigkasin. Na-enjoy ako na magsalita ng malalim na Tagalog. Gets ko yan. Yeah. Oo, ako na-enjoy ko rin yun. Even though I'm not the best at it, ako na-enjoy ko yun. Na-appreciate ko yun. I have to say na, syempre, hindi ko first language ang Tagalog or ang Filipino. So, when you say na parang na-enjoy mo, naalala ko yung mga times na grade school ako. Tapos talagang memorize ko yung Tagalog, yung Filipino alphabet, yung abakada, ega, haila, mana. As in, memorize ko yun para lang mabigkas ko ng tama. At masanay ka. At masanay ako. So, when you were saying, tagapangalaga, as in, yung brain ko sobrang slow down ng 50%. Inisip ko yung letters one by one. But, same here. I have to agree. Ang ganda ng wika natin. I wish I knew how to say it better. Hindi kasi siguro yung lolo ko, sumalangit nawa rin siya. Tagalog talaga. So wala kaming probinsya. Sa Valenzuela kasi ako lumaki. Tagalog talaga. Parang outskirts siya ng Bulacan. And sometimes I would hear him speak Filipino. Na tumutula lang siya. Pero natural na talaga sa Spoken kanila. word, parang ganon. No, kasi tumira kami sa kanya for ilang years din. Tapos, ayun, parang in a way na nakuha ko na yun na-engrave na dun sa personality ko, dun sa pagkatao ko yung Filipino. Kaya si David, kapag may mga times na nag-uusap kami, tinatagalog ko talaga siya. Kasi parang it's a way for him to learn the language more. Yeah. At saka eager naman siya. Willing learner naman si David. I have to say, David, ang galing mong umintindi ng Tagalog. Congrats. Naintindihan, no? Oo, ang galing niya. Hindi mo akalain na marunong siya mag-Tagalog at nakakaintindi siya. Kaya mag-ingat-ingat din kayo sa mga sinasabi nyo. Akala nyo di marunong. Naku, nakakaintindi yan. Boss G, now that you say that, I guess kahit sa Amaya na-enjoy mo. Kasi ang lalim rin ng Tagalog natin doon sa Amaya. Yes. Actually, nagsimula yan sa Grazilda. Si Grazilda yung unang character ko na nagwikang Filipino all throughout the series. And then Amaya. Kaya parang ang saya din kasi, oh my gosh, okay, ito na naman tayo, may na. At saka parang na-enjoy ko yung ibang character talaga. Yung hindi normal yung character mo, yung hindi present, hindi modern. Hindi modern. Yeah. So, yun, nakakatulong din sa character na kapag ito na yung itsura mo, instantly na in character ka na. Yung hair mo ba, conscious decision yan na ginawa mo for Perena? Ito? Oo. Yung blonde. Hindi ko pa nga alam kung ito yung gagamitin ko eh. Hindi ka pa nagtitiping. Hindi pa ako nagtitiping. So, kasi may mga promo mo, nakita ko na nakaganito. Oo, nakaganyan na. Actually, ginawa ko lang to after Seed of Love. Kasi meron akong habit na after kaya nung nakita ko yung post mo na nagpakat ka ng hair. Kasi meron akong habit na panghugas ko ng ng character. Kasi lalo na kung, katulad ni Perena. Tapos, recently, yung Aileen sa Seed of Love, medyo mabigat din yung character ko. It's a way for me to parang move on na. Close that chapter. Thank you, Aileen. Thank you, Perena. Pero balik muna tayo kay Glyza. Balik muna tayo kay Glyza. Diba? Parang, totoong world muna tayo ulit ngayon. Pero ito, ginawa ko siya after Seed of Love. Tapos, may isa akong plano for Perena. Pinapa-approve ko pa kung ano yung... Actually, nag-message ako kay Miss Wins na baka po pwedeng ganito yung Perena. Parang binubuo ko na siya ulit kasi gusto kong, syempre, nag-evolve na si Perena, nagka-edad na siya. May diary ka na ulit. Correct. Para sa hugot niya. Yun, parang iniisip ko ano kayang look ni Perena this time para medyo, medyo iba naman dun sa 2017 Perena. Pero Bossy, nakakatuwa talaga. It's my first time hearing these stories. Ang laki ng imprint at influence mo sa character ng Perena. Sobra. And I'm sure parang yung ownership mo over that character, yung feeling of ownership mo, sobrang close mo na doon. And I guess you really
feel a connection to that character. Kasi yung sa kwento mo pa lang, nararamdaman ko na talagang binuhos mo talaga You had your notebook, you went out to Direct Mark, and yung isang tanong mo kay Direct Mark, nabuo yung parang backstory or love life ni Terena, and then now you have a second chance to do it again. Yeah. So, I guess para sa'yo, knowing that I personally know, you've told me many times, you love your craft, you cherish it, and you really try to respect it. So, I'm sure parang, this is a dream come true. In a way, kasi very blessed ka sa career mo. Now that I'm looking at it and hearing your stories, you are currently part of the metaverse of GMA. Yung Encantadia. Oo nga, no? Kasi diba, ginagawa nila ng metaverse, and this is the first time that they're starting to do it. And parang, it's a legacy show kung saan nakilala talaga yung GMA, yung Running Man PH. Also an amazing sugal yun Yeah. Diba? Pero at the same time, ang laki ng following niya, at ang laki ng pressure, and then you were able to do that also, as well. And now, the third one is Itbulaga. So in the span of 2 years, parang may triumvirate ka ng 3 shows na yun yung parang 3-headed snake ng GMA. Ano yung feeling now that I put that into context now? Napapansin mo ba yun? Are you present about that fact na you have these 3 shows na naging haligi or currently haligi ng GMA? Ano yung feeling mo doon? Siyempre, unang feeling yung shocks pressure. Okay. Diba? Kasi kapag binigyan ka ng responsibilidad or binigay sa'yo yung ganyang project, na thankful ako, of course. Pero, parang, paano ko siya mahahawakan ng tama? Paano ako hindi madidistract? Kasi isa yun din sa weakness ko. Madali ako madistract. Yes. So, kanina sinasabi ko kay David on the way here, na sana mas magaling ako mag-manage ng time ko. Kasi lalo na 3 yung ginagawa ko. Tapos syempre, bukod pa dun sa personal na mga, di ba, mga ginagawa mo, we're currently on a stage of trying to also build our own family na hindi pa naman din kami ganun katagal nakasal. Yeah. Ang dami pa ring adjustments, like personal adjustments between me and David. So syempre parang trying to balance yung career and yung personal life mo, 'di ba? Nandun parang ang daming kailangan intindihin ngayon. Yeah. 'Di ba? Yung edad, yung career, parang ano yung priority ko. So yun, ang dami ko ring natututunan sa stage na to. Yun, unang-una yung how to manage my time wisely. And ayun, yung being grateful lagi. Parang kanina iniisip ko na instead of thinking about the pressure, why don't I divert it to gratefulness? Parang mas more on i-practice ko na grateful ako kasi nangyayari sa akin to. Instead of, oh my gosh, pressure, oh my gosh, ang gagawin ko, may trabaho ako bukas, may gagawin ako. So parang, pinapractice ko rin yan sa sarili ko. And at the same time, parang, mas maniwala din sa sarili ko na kaya ko. Kaya, nagtatry akong mag-drive ulit. Nagtatry ako yung nagme-makeup din sa sarili ko. Nagtatry akong i-embrace yung fashion ko na hindi ako mag-depend lagi sa stylist. Although thankful ako sa kanila kasi pinapadali nila yung buhay natin, di ba? Pero like sa Itbulaga, ang dami kong natututunan. Sinasabi ko to kala Dasori, kila Winwin na dahil sa Itbulaga, natuto akong maging independent. Natuto akong i-embrace yung yung sarili ko na yung independence ko na kaya ko pala. Like for the first time, last Saturday, I drove myself to work na ako lang mag-isa. Nice. Nandun yung na, oh my gosh, alam mo yung parang may butterflies in my stomach. Nakaka-excite. And yung nervousness. Pero after mo magawa yung, wow, thank you Lord. Buhay ako, nandito ka, uwi ako ng matiwasay. Mission accomplished. At ang ganda ng parking ko. Hey! So, nakaka-proud. So, there's something, rewarding about doing something na kinakatakutan mo.
And I think for a lot of people, di nila nare-realize, you started so early in your career. As in, di ka pa nga teenager. Nagsimula ka na. So, starting from such a young age, you're very dependent on other people. May taga-drive ka, baka magulang mo pa yung nagda-drive sa'yo. Lagi mo kasama yung mom mo nung time na yon. And we're just so dependent on other people. Dahil bata pa tayo nung mga time na yon. And ikaw, parang lagi nila sinasabi, hindi, magtrabaho ka lang, huwag mo nang isipin ang ibang bagay. So, parang pag dumating na yung point na adult ka na, parang medyo may pagka-lost yung dating. Parang ito pala yung adulthood, ang hirap pala niya. Yeah, at hindi mo alam na, oh my God, hindi pala naturo ng nanay ko na ganito yung ginagawa nila ni Papa nung nagsisimula akong mag-artista. Artista sa finances, sa pagdadrive, sa pag-handle ng sarili at mga emotions. So, I'm really happy to hear na parang it's something you're going through. Kasi, minsan pa nga yung iba, hindi nila naranasan maging independent. Ever. So, it's a double-edged sword anyways. So, just depends on which path ba talaga yung gusto mong i-take. But I'm really happy to hear na it's something you've been going through at it's a challenge that you're trying to overcome. Kaya thankful ako na nandun si David to remind me, okay lang yan, it's okay, I'm here. Importante yun na may tao na laging magre-remind sa'yo na okay lang kung magkamali ka. Kung mali yung decision mo today, okay lang, bawi ka tomorrow. Tapos, di ba yung mga gano'n na okay lang na ano ka muna ngayon, relax ka na muna, na magsusupport sa'yo and maniniwala sa kakayahan mo. Kasi isang tao lang yung maniwala sa'yo, okay ka na.